Oy, ang nakakagimbal na prediksyon ni Nostradamus sa 2024 tungkol kay Pope Francis. O itong si Nostradamus, hindi ko alam kung totoong manghula ba to o nagkakataon lang kasi sa mga hula niya ay nagkakatotoo. Yung hinulaan niya na si Bongbong Marcos ang magiging presidente ay nagkakatotoo. Tinulaan niya rin na sa darating na 2019 ay magkakaroon ng COVID. At ano pa, iba pang mga hula niya ang nagkakatotoo at ang ibang mga hula niya ay hindi nagkakatotoo. So, meron din siyang hula na meron daw paparating na lindol, yung tinatawag na the big one. Pero hindi pa dumating. So, yung iba hindi naniniwala diyan. Yung iba ay baka ano lang yan, baka nakakataon lang daw. Mula kay sa yung araw mga kapatid. So, ang prediction nga ito ni Nostradamus tungkol kay Pope Francis. Itong nakakagimbal na ano ba tong prediction niya tungkol kay Pope Francis. Ito ba'y totoo o magkakataon lang? So, kung bago ka pa lang sa channel ni sa yung araw at trip mo ang ganitong klaseng video niya ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At simulan na natin mga kapatid na wala na naman tayong hinihintay. Simulan na natin. Napag-usapan natin sa nakaraan nating content ang patungkol kay Nostradamus at natampok na rin natin ang patungkol kay Pope Francis bilang huling papa ayon sa propesiya ni Saint Malakay. Ngunit may kakaibang prediksyon si Nostradamus ngayong 2024 patungkol kay Pope Francis. Ito na nga ba ang katuparan sa propesiya ni Saint Malakay? At ano ang koneksyon nito sa katapusan ng mundo? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ngunit bago ang lahat, ito ang ilan sa mga prediksyon ni Nostradamus sa taong 2022 at 2023. Nagulat ang mundo sa mga malalakas at pagbabago sa ekonomiya sa nakalipas na mga panahon, kung saan ang patuloy na pagtaas ng halaga ng pamumuhay ay nag-aapekto sa lahat, mula sa pagkain hanggang sa petrolyo. Mukhang inaasahan ito ni Nostradamus nang kanyang ipahayag ang kanyang malungkot na hula. Ang halaga ng bushel ng trigo ay aakyat ng napakataas hanggang sa kakainin na ng tao ang kanyang kapwa-tao. Sa kabutihang palad, ang hulang ito ay nanatiling pawang metaphor lamang, ngunit ito ay malinaw na tumutukoy sa pang-araw-araw ng mga pagsubok sa pinansyal na nararamdaman kamakailan lamang, kung saan ang mga ulat noong nakaraang taon ay nagpapakita kung gaano karaming mga taong may mababang kita ang napilitang pumili sa pagitan ng pagkain o pagpapainit. At ito ang prediksyon ng klima sa 2024. Hindi natin kinakailangang hintayin si Nostradamus upang sabihin sa atin na ang kaguluhan sa klima ay patuloy nang nagaganap, kung saan ang malakas na bagyo, sunog at pagtaas ng temperatura ay malawakang iniulat ngayong taon. Ngunit ang nakakapagtaka ay kung paano niya itong wari na paunawaan ang mga apokaliptong pangyayari na ito. Maraming siglo na ang nakakaraan. Ang tuyong lupa ay magiging mas tuyo pa. Ito'y kanyang hula sa isang kwarteta at magkakaroon ng malalaking baha. Sa ibang dako, nagbabala siya ng napakalaking gutom, dulot ng mapanirang alon. Ang huli, maaaring tumutukoy ito sa isang tsunami na wawasak sa agrikultura at magbibigay daan sa sakit at gutom. Kung ang mga pangitain na ito ay tumpak, maaaring magdulot ng mas malaking kaganapan sa klima sa 2024 kaysa sa marami ng kinatatakutan. Ika pa sa prediksyon, Nostradamus sa 2024, mga mamahayag, ekonomista at mga eksperto sa geopolitics ay sumulat ng mga buong pagsusuri hinggil sa pag-angat ng China bilang isang pandaigdigang kapangyarihan at kung paano nitong binabago ang kabigatang pampolitika sa mundo. Marami sa kanila ang lumalayo pa, nagsasabing ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay katumbas ng isang bagong Cold War. At ito na nga mga kaibigan, ang ating hinihintay, ang patungkol kay Pope Francis. Ano nga ba ang mangyari sa kanya
sa taong 2024 ayon kay Nostradamus. Magkakaroon daw ng bagong papa sa taong 2024. Si Pope Francis ay kasalukuyan na sa kanyang mga kalagitnaang 80s at may mga suliranin sa kalusugan kamakailan lamang. Maaari bang maganap ang pagbabago kay Pope Francis? Tinalakay ito ni Nostradamus ng direkta sa isang kwarteta at hindi maganda ang pangitain para sa simbahang Katolika. Sa pamagitan ng kamatayan ng napakatandang pontiff, isang Romanong may magandang edad ang maielek. So ito mga kapatid, hula lang naman to ni ni Nostradamus eh. So kung biro mo Pope Francis na merong mangyayari sa kanya sa 2024. Itong na papa talaga ng ng Katoliko, ang pinuno ng buong kaparian sa Katoliko. So anong gusto niyo ang pinakamakapangyarihan, itong Santo Papa na magaling sa magsalita ng Latin para magdasal siya para mabuhay pa siya sa 2024, o itong hula ni Nostradamus na hindi natin alam kung magkakatotoo ba o hindi. Siyempre, siyempre gusto nating mabuhay ang ating Santo Papa. Walang posible sa sa pagdasal. Hindi to ang makapangyarihan ang pagdarasal. Para kung tunay talaga at tapat talaga kang mananampalataya, ay didinggin ka talaga ng Panginoong Hesus. Pahahabain pa ang buhay mo. O kumbaga sa dudugtungan pa ang buhay mo o magkakaroon ng milagro. Ito'y kanyang isinulat, bagaman ang pagdating ng mas bata at mas masigla na papa ay tila magandang bagay. Agad namang sinabi ng Nostradamus na ang bagong lider ay magpapahina ng kanyang kaharian at siya'y mananatiling papa ng matagal. Ang eksaktong kahulugan ng magpapahina ay siyempre maaari maging paksa ng debate. Ibig sabihin ba nito na ang impluensya ng simbahan ay magiging mas mababa o may mas malaking eskandalo na naghihintay? Panahon na lang ang magsasabi. Ngunit kung tutuusin, ayon kay Nostradamus, ang dekada ng 2020 ay magpapatuloy na magdadala ng masalimuot na nakaka-interes na mga panahon para sa ating lahat. Ngunit aking nabanggit mga kaibigan na hindi 100% ay nagiging totoo ang prediksyon ni Nostradamus. Ibig sabihin lamang ito ay hindi siya tunay na propeta. Ngunit maaari nating tingnan ang kanyang mga hindi siya tunay na na propeta talaga, kasi wala tayong nababasa sa Biblia na mayroong taong katulad ni na darating na si Nostradamus na lahat ng hula ay magkatotoo. Baka siguro meron siyang kapangyarihan na manghula na medyo medyo ang iba magkatotoo, yung iba hindi. So hindi talaga yung tinatawag na hindi talaga tunay na propeta. Iba yung tunay na propeta kasi talaga Diyos talaga ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan tulad nila ni propeta Isaiah, ni Job, ni Moses. So yun sila ang totoong propeta. Pero itong si Nostradamus, hindi pa talaga natin masasabi na siya talaga ay totoong propeta at siya talaga ay totoo talagang manghula. Sinasabi, batay lamang sa banal na kasulatan na tunay nga mga kaibigan, tayo ay nasa huling kapanahunan na. Bagaman si Nostradamus ay gumagamit ng sorcery at hindi galing sa ating Panginoong Diyos ang kanyang mga hula, makikita natin na tila baga tayo ay parating na talaga sa huling kapanahunan na binabanggit sa unang Timoteo na magiging delikado ang ating mga panahon bago darating ang ating Panginoong Hesus sa pangalawa. Kaya naman tayo mga kaibigan ay kumapit sa ating Panginoong Diyos. Isaiah 41 verse 13, ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo.
purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pangako na tayo ay tutulungan niya at papalakasin niya habang tayo ay papalapit sa huling kapanahunan. Kumapit ka kaibigan sa pananampalataya at huwag mo itong bibitawan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Okay, so mga kapatid, kung trip mo ang ganitong klaseng video ni sa iyong araw, so bisitahin mo lang ang link dito sa ibaba ng description box. Nilagay ko dito ang link video ni sa iyong araw. Hindi lang ito ang malulupit na at interesting topic na video ni sa iyong araw. So marami pa siyang mga malulupit at napaka-interesting topic, interesting video talaga, nung talagang mamamangha ka sa kanyang mga kwento, yung maguguluhan ng iyong pag-iisip. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at kay sa iyong araw, at pagpalain kayong may kapal, mag-iingat po kayo palagi, and salamat sa inyong panonood. Ako po si Dexter Braganza, and peace out.